Ako si retired Master Sergeant Salvador Habok, Scout Ranger Class 30-79. May mga tatlo akong mabibigat na encounter na hindi ko makakalimutan na pwede kong i-share ngayon. Pero yung mga iba, no read na siguro dahil maliit na encounter na yun. Unang-una, nung bago pa lang ako na-enlist sa serbisyo, that was year 1978, April 24, 1978. Ako isang private at team leader na rin ako sa panahon na yun. Naging team leader na rin. Private na team leader? Private. Bakit ganun? Kasi ang sa unit namin is halos karamihan mga draftee. Due for termination na yung karamihan noon. Yung mga kabats ko, yung mga junior ko, due for termination na sila. Kaya kami nauna na enlist nung time na yon. Kaya private pala ako, naging team leader na ako. Hindi ka pa nag-ano ng ranger noon? Non-ranger pa ako noon. Okay. So ano yung mga kinakalaban nyo po? Ano yung mga kinakapon-hapon? May MNLF, MILF. Kaya lang mga MNLF nung araw, scattered pa sila. Nung mid-70s, dumating kami dito sa Mindanao. Mid-70s pa yun. 1975 kami dumating dito eh. From? Trainee pa kami from Port Magsaysay. Okay. Anong nangyari nun eh, kung tuwing operation namin nung araw, sa Buldon kami, hindi mabilang sa isang araw, maraming beses kami na enkwentro eh. Pero mga light na encounters lang. Walang mga heavy encounters. Just like yung i-share ko ngayon, na medyo may counting kabigatan yun. Okay. Paano nangyari yun? Bisan ko na yun. Okay. Nung April 24, 1978, that was Good Friday. Hindi ko makalimutan. Nung kami na magki-clearing operation sa Sultan Gumander, Lanao Sur, ang unit ko ay 39. Under ako sa travelers na tawag yung puros mga ranger, pero mga basic ranger pala nung una. Karamihan. Okay. Then, nung araw na yun, nag-move kami para nautusan na sa clearing operations. Nag-move kami mula doon sa aming pinagharburan. Nag-move kami towards sa objective. And then, Sinakyan nyo? throughput. Naglalakad lang kami, throughput. Clearing operation kami. Company operation? Company operation, pero yung platoon ko is, yun ang nautosang mag-spearhead. Yung platoon ko. So, while on our way na papunta sa objective, at about 6 a.m., bago pa lang kami nag-move, wala pang mga 10 minutes. Hindi pa kayo nakalayo? Hindi pa kami nakakalayo sa aming harboring area. D-Day na yun, D-Day. Day 1. Day 1. Inambos kami ng hindi malaman numero ng kalaban na MILF. Under kay, hindi ko nasabihin kung sinong commander yun. So, on the spot, nalagasan kami ng 3. That was late Pepsi Pilaes, Corporal Ambrosio, and late Tarzan. Hindi ko na matandaan yung apelyido ng kasama ko na yun. On the spot yun? On the spot yung 3. Naglalakad kayo? Naglalakad kami. Umaga, mga 6 a.m. After breakfast na yun? Hindi na kami nag-breakfast noon. Kasi naghahanap pa kami ng tubig eh. Wala kaming mga hirap ang tubig kasi nung bundok yun. Napakahirap ang tubig. Low ground kayo? Paangat pa lang. Hindi man sabi na pinaka-low ground. Nasa ridge line lang kami. Sa ridge line. So, while on our way, papuntang objective, yun nga, naambos kami, nalagasan kami kagad ng 3.
At the same time, marami na kaming wounded. Anong command? Anong command mo sa team? Ang command ko sa, siyempre, nag-automatic, dapa kami kay left and right, mayroong tutukan na eh. Meron ng steel fire eh, galing sa both left and right. Ngayon, nung sa bandang taas, andun nakapwesto yung sa pinaka-peak na area, andun nakapwesto yung main body nila. More or less distance? Estimated distance galing sa inyo? Ano lang, mga nasa 50 pa. 50. Hanggat dahan-dahan kami na dahan-dahan namin ginapang yung pinaka-peak, yung peak point. Umabot kami dun ng ano, ng from 6 o'clock up to 1 o'clock. Hindi kami makaalis. Walang almusal, walang tanghalian, wala. Every time na mag-move ka, pinipik-pik ka eh. Pero anong cover niyo? Ano yung mga cover niyo doon sa area? Mga, Cover. wala lang yung maliliit na dahon, na mga maliliit na damo. Walang kahoy. Wala. Kasi nasa line kami, paakyat eh. Isa lang, naka-line kami eh. Hindi ka pwedeng magmanyobra ka dito sa, pababa. Dito naman, kwan yan eh. Yung clip, wala kang manyobrahan. So, doon kami tumagal, hindi kami makagalaw. Ni minsan, kami ang leading element, wala na, sabi ko, pinalakas ko na lang loob yung mga teammate ko, team members ko. Sabi ko, we just pray na makasurvive tayo, sabi ko. Anong mga sabi ng iba? Ng mga kwan na, Sergeant, baka ito na tayo. Wala naman yung mismong company commander namin. That was Lieutenant pa nun eh. Si, Late Colonel Pantaliano. Class 19 sa Ranger yun. Lieutenant pa siya nung on that time. Yung dala niya na na carbine, dahil yung mga recovery namin ng mga armas nun, minsan yun ang ginagamit namin sa operation eh. Nung panahon na yun. Naubusan ng bala si Lieutenant Pantaliano. Ang ginamit niya ng baril, kasi si Late Tarzan, machine gunner, yung unang tinamaan on the spot, siya nang nag-machine gunner, yung CO namin. Siyang nag-cover fire sa amin, and then yung mga kasama ko, buli mo pa sa taas, hanggat sa hindi ko mabilang kung ilang attempt ko na akyat, pinipik-pik ako. Napakasakit yung haging ng hangin, lalo na kung karbay ng mga kahaging sa'yo, sumagayinsin yan eh. Ibang tunog ng carbine. Oo, swing, gumaganon. Samantala kung Armalite lang, wala, hindi mo maramdaman. Pero ang carbine, napakasakit sa tainga. So every time na maggagapang ako, palapit sa peak, doon sa pwesto ng kalaban, pinipik-pikan ako. Hanggat sa inabot kami ng 1:00 ng hapon. So, nung reinforcement. Tumawag kami ng mag-air strike, pero hindi rin siya dahil hindi niya ma-identify masyado lahat yung eh. Hindi niya ma-identify yung lugar namin. Medyo alanganin na hulog siya ng ng bomba eh. Pero lumilipad siya. Lumilipad. That was the time na nung may lumilipad na, nag-alanganin yung kalaban. Nung hapon na yun, nag-alanganin siguro yung kalaban. Dahan-dahan silang umatras. Pero may mga body count sila na iwan, mga 2 body count na iwan. That was the time na nung nakita namin na dala-dala nila yung mga kasama nila habang nagwi-withdraw. Binabanatan pa rin namin, pero mabilis pa rin sila dahil hila-hila nila eh. Hila-hila nila yung mga kasama nila na may mga tama. Maingay na yung mga kalaban nung na-ambush kayo. Ha? Maingay sila nung inambush kayo. Anong sinisip? Maingay kasi, left and right, dito sa left namin, marami sila talaga. Hindi ko ma-estimate kung ilan ang bilang nila.
Left and right, mayroon. Hindi kami makagalaw. So kayo yung na-sandwich doon. Parang, Na-sandwich kami. Kasi napagplanuhan talaga kami. Nung gabi pala siguro nag-harbor kami, nakaplano na. Kaya nung pag-move namin, siyempre, isa lang yung daanan. Alam nila na doon kami dadaan. Talagang pinistuhan. naka-establish sila ng mabuti. Anong diskarte nyo doon para makaiwas kayo doon sa... Wala lang, nag-stay put kami, and then laban lang. Kasi hindi man din sila basta-basta dahil marami din kami nung araw dahil ilan kami sa isang platon eh. 4 na squad kami nung araw yung sa platon eh. Kaya lang yung mga nasa likod kasi hindi na makapag-maneuver kasi puros bangin yung left and right eh. Andun nakapwesto yung, hindi mo makita yung sa kwan eh, sa bangin na may mga sniper sila doon. Kaya doon dumami yung mga casualty namin. Pero may on the spot na. 3 yung on the spot. Hindi talaga, walang last word, walang hindi nakapagsalita. Hindi. Yung kasama lang namin na kwan, ang kwento ng kasama ko nun, yung kasama namin na nalihis, yun na, nag-sign of the cross na lang isa, pero patal na siya. Tumba na siya. Anong nalihis? Anong nalihis? Nalihis, ano yun? Ibig sabihin yung, kung na ba, nalihis ng kaunti yung, nahulog ng kaunti sa bangin. Kaya doon siya tinamaan. Gusto niya din mag-manyumbra sana, pero hindi magawang mag-manyumbra. Kaya nga natagalan kami dahil iisa lang ang daanan eh. Isang ridge lang. Hindi kami makagalaw, hindi kami makatras. Kasi andun yung may nakaabang sa likod. Hindi kami kundi ang ginawa na lang namin, nag-stay put. Order ng company commander na si Lieutenant Pantaliano is stay put, laban lang. Ubus-ubus yung bala nyo doon. Hindi naman, nagtitipid din kami nung kasi alam namin magtatagal eh. Kaya, ayun, nung mga 1 PM na yun. Pero hindi ka makaramdam ng gutom basta ganun ng mga enkwentro. Hindi ka makaramdam ng uhaw, hindi ka makaramdam ng gutom. Malakas pa rin ang resistensya. Kaya, sabi ko dun sa sa team member ko, sabi ko, i-cover fire mo ako, gagapang ako pataas, bahala na. Pero nakikita na namin na medyo dahan-dahan na silang umatras. Nalisin na yung resistance na lang. O, nales na yung talaga, resistance nila. Kasi nung nagalangan sila nung may chopper na umiikot eh. Kaya, ang ginawa ko nung, naglakas loob ako kasi walang mangyari kung hindi ko gagawin yun eh. Naisip nyo na rin na baka doon na kayo mamatay? Ay, talaga, nung before na mga ingkon na yun, isip ko talaga, hindi na ako abot na makapag-retire pa. Anong sinabi mo sa sarili mo? Anong unang naisip mo? Kay God lang ako, nagtiwala. God, bahala na po kayo. Sabi ko, bahala na po kayo sa aming grupo. Ganun ang nabigkas ko nung araw na yun. Kasi napakahirap talaga. Ambush kayo eh. Kayo yung... Ambush, oo. Naipit kami talaga. Wala kaming mapuntahan. Wala kaming mamanyobrahan. Hindi ka makapagmanyobra. Kung ano yung posisyon mo, yun na lang din. Yun na lang din. Hanggat sa nung... Yun na nga sabi ko nung medyo hapon na at kikita ko na lang, humihina na yung volume of fire nila. Medyo putukan ng galing sa kalaban. Basta sinabi ko sa team member ko na badit, mag-cover fire ka. Gagapang ako. Yung iba din na team members ko, sabi ko, i-cover nyo lang ako. Hanggat sa naakyat ko yung pinaka-pick. Nakakuha ko doon ng mga armas na mga high-powered firearms na iwan nila. May naiwan sila. Naiwan nila. Ano yung na-recover? 2 M16, isang bar, Browning automatic rifle, isang garan. 4 na high-powered firearms yung yung naiwan nila nun. Pero sa teammates mo, wala namang wounded? Walang wounded sa teammate ko, yung nasa likuran lang namin. Kasi may, yun sabi ko nga, may sa tagiliran kami na nakapwesto eh.
medyo lumuwag na yung pakiramdam nyo yung nung dumating na yung chopper. Oo, kasi yun ang nagpalakas ng loob din sa amin nung dumating na yun. Kasi naramdaman namin na humihina ang resistance na galing sa kalaban. So marami rin mga wounded doon na nagsasabi, sir, sana yung reinforcement natin, wala ang ganun na narinig. Wala silang makon pa nun kasi hindi kagaya ngayon. Mahirap kasi ang kon nun. Yung reinforcement noon, hindi kagaya ngayon na madali lang ang reinforcement. Noon, napakahirap. Napakahirap talaga. Panay, nyo lang, parang panay request ng reinforcement. Oo. Bakit ang tagal? Hindi naman na. Kasi sa inyo, kasi mahirap din talaga. So nung medyo wala na putok yung kalaban, inakyat nyo na. Inakyat namin. Tapos, yun na nga, sabi ko yung mga nakuha ko na armas doon, kasi mabigat din, binigay ko sa mga teammates ko. Yung... Walang body count. May body counts na dala, naiwan. Naiwan yung body count. Dalawa. Tapos yung dinanan nila, puno ng dugo talaga. Makita mo talaga na marami ding may tama sa kanila. So kahit kayo yung inambush, nakapag-hold the line kayo? Nakapag-retaliate pa rin kami. Tumagal din pa rin kami. Kasi wala kaming magagawa kundi mag-stay put eh. Kung atras kami lang, baka dadami pang casualties namin. At saka marami na kaming casualties. Hindi na namin basta-basta madala yung 11 na wounded. May malala doon. Meron yung mga hindi na makalakad sa paa, sa likod. Hindi naman nag-iiyakan. Hindi naman, wala na siguro isip nila. Wala na tayo. Parang ganun na lang siguro ang kanma. Bilib din ako, nalakas ng loob yung mga kasama ko noon. So grabe din pala yung nakakasan nyo na yun. After nun, ano yung instruction sa inyo? Nakuha nyo yung area talaga? Oo. Hanggat sa giklear namin sa unahan hanggang nagpusid pa rin kami sa unahan hanggat na-clear. So doon na kami nag-harbor din ng pagkataon na yun. Yan yung instruction sa inyo. Oo. Pero yung mga patay nyo, kinuha na ng chopper. Kinuha na ng chopper. Doon ako nakakita ng batcom namin, nakita namin na umiyak. Kasi patay. Oo. Yung nulcom noon, si General Ruiz, isang pangalawang batalyon commander ng unit namin sa 39. Nung nakita niya na namatayan kami, umiyak yung batalyon commander namin na yun. Pumunta talaga sa area? Doon sa pero yun ang kwento ng mga kasama na namin nung naibak na yung mga kasama namin na patay sa headquarters. Umiyak siya. Kwento na yun ng mga kasama namin sa ibaba. Naikwento na nila yun. So, ano talaga rin yung ano niya, no? Yun ang mabigat. Ano yung... Pasalamat ako sa taas. Pasalamat ako. Wala kang gaps, no? Wala naman. Awa ng Panginoon. Pati yung team members ko, wala din. Kami pa ang nasa harapan, ha? Leading team. Leading team. Leading team sa platoon. Isa yun sa mga hindi mo makakalimutan. Hindi ko talaga makalimutan. Lahat, date, oras, hindi ko makakalimutan yun. Kailanman, kunin na lang siguro ako ni Lord. Hindi ko talaga makakalimutan yung encounter na yun. So, private ka pa lang noon? Bagong, private pa ako kasi January 1978, na-enlist ako. April 24, 78, yun na yung encuentro namin. Kaya lang, marami rin, nung drafty pa ako, kasi may drafty pa noon, marami na akong karanasan sa drafty, kaya nga lang, mga light encounters lang. Light encounters lang. So, parang, alam mo na diskartehan. Kahit yung first time yung ambushin ka. Yun ang, yung mga light encounters, wala yun, kaya maya-maya, wala na sila. Kasi scattered pa ang mga kalaban noon. Hindi kagaya nung bandang 80s na may kampo na talaga sila. Hindi na sila basta-basta matake. So sa lahat ng encounter mo, gaano kahirap ikaw yung mag-inambush?
Sa lahat ng encounter mo, Master, gaano kahirap yung ikaw yung ginamos? Hindi ko may paliwanag kung gaano kahirap. Basta mahirap. Basta lang, ang taas lang ang... Gawin mo na lang lahat. Bahala na ang taas. Magligtas. Pero proud ka pa rin sa mga kasamahan mo ng Boys ng Buhay. Oo. Saludo pa rin ako sa kanila kasi kahit pa paano, binuwis nila ang buhay nila para lang sa ating bayan. Ilan ang namatay? Ay, yung sinabi ko niya, 3. Hindi naman nadagdagan yun. Yung first verse lang ng kalaban, Yun na yun talaga. yun lang talaga. Tapos yung 11 na wounded.